Alam mo yung pakahamdam na parang nagtutulak ka ng pader. Sa trabaho man yan, sa ministeryo o kahit sa personal na buhay mo. Yung tipong binuhos mo na lahat, oras, pawis, puso, at may resulta naman pero ramdam mo na kapag binitawan mo to kahit isang segundo lang, babagsak lahat. Yung parang lahat ng bigat nasa balikat mo. Nakakapagod, no? Habang binabasa ko yung mga pinadala mong sources, may isang tanong na talagang tumatak sa isip ko. At baka ito na yung pinaka-importanting tanong para sa atin ngayon. Ang tanong, paano kung yung pagod mo hindi dahil sa sobrang dami mong ginagawa, kundi dahil sa pagbubuhat mo ng isang bagay na hindi naman talaga para sa'yo? Kaya sa pag-uusap natin ngayon, susubukan nating himayin yan. Alamin natin yung malaking-malaking pagkakaiba ng isang proyektong galing sa tao at isang kilusan sinimulan ng Diyos. Yan, gamitin natin yung mga sources mo para maintindihan kung bakit yung isa parang pinapatiyo yung kaluluwa natin habang yung isa naman nagbibigay buhay. Titingnan natin kumbaga yung anatomy ng isang tunay na kilusan. Sige, para magsimula, unpack natin yung pinaka-basic. May isang linya kasi sa notes mo na sobrang simple pero ang lakas ng tama. Ang proyekto daw ay isang bagay na ginagawa mo. Ikaw ang bida. Ang kilusan naman, yun yung isang bagay na nangyayari sa pamamagitan mo. Ang ganda ng pagkakasabi niyan. Kasi yung proyekto, alam na alam natin yan, di ba? Predictable, nasusukat, napaplano, may simula, may katapusan. Diyan tayo magaling eh. Bigyan mo kami ng whiteboard, kaya namin gumawa ng 5 taong plano. Pero dito nagiging manipis yung linya. Dahil sa sobrang galing nating magplano, ang isang proyekto pwedeng magtagumpay kahit wala ang tulong ng Diyos. Teka. Ang bigat niyan, paulitin nga. Pwedeng magtagumpay kahit wala ang Diyos. Oo, sapat na yung tamang budget, magaling na team, at yung tamang diskarte. Ito yung tinatawag sa sources mo na man-sized goal. Isang layunin na, abot kamay ng tao. At dahil kaya natin, madalas, yun yung ginagawa natin. Hindi naman mukhang masama sa simula, pero dito pumapasok yung panganib. Parang yung kwento ng Tore ng Babel, naalala ko, hindi naman sila parang hayagang nagre-rebelde. Maganda pa nga yung vision nila, di ba? Oo, pagkakaisa, security. Halika kayo, magtayo tayo ng toring abot sa langit para maging tanyag tayo. Parang mission statement ng isang malaking kumpanya. Eksakto. Hindi yung galing nila ang naging problema, kundi yung motibo upang tayo maging tanyag. Yung kanilang autonomy, sila yung nag-isip, sila ang nagplano, sila ang gumawa. Ang Diyos, kung iimbitahin man, parang special guest na lang sa ribbon cutting. Naging benepisyaryo na lang siya ng plano natin. Imbes na siya ang arkitekto ng lahat. At dito siguro pumapasok yung konsepto ng sacred productivity na nabanggit sa notes mo. Yung sobrang abala ka sa mga gawaing pang-Diyos, pero Kapalit na pala yun ng tunay na relasyon sa Kanya. Alam mo, guilty ako dyan. May mga panahon na mas excited pa ako sa ganda ng PowerPoint ko para sa Bible study kesa sa mismong salita ng Diyos. nagiging project. Nagiging project, hindi pagsamba. Nagiging abala tayo para sa Diyos, pero hindi na natin namamalayan na hindi na natin siya kasama. At may isang katotohanan na paulit-ulit sa Biblia. Ayaw ng Diyos na maging project manager lang. Hindi siya consultant na tatakbuhan natin para lang aprobahan yung mga plano natin. At may malinaw na pattern pala ito sa Biblia, hindi lang ito isang kwento. Sobrang linaw. Tingnan mo si Gideon. May hukbo siyang 32,000. Wow, sapat na sapat. Sapat na. Pero anong sabi ng Diyos? Sobra yan. Pinauwi niya yung mga duwag na tira 10,000. Sabi ulit ng Diyos, sobra pa rin, hanggang sa 300 na lang ang natira. Grabe, isipin mo yung takot ni Gideon. Tapos sasabihan ka na pauwiin mo yung 99% ng army mo. Hindi yan military strategy, di ba? Aral yan sa radikal na pagdepende. So, parang ine-engineer ng Diyos yung sitwasyon para sigurado sa huli, siya lang ang makakatanggap ng papuri. Tama. Ayaw niya ng kakompetensya sa karangalan. Ang pattern, laging ganito. Ang Diyos ang nagpapasimula. At ang tao ang tumutugon. Eksakto. Kapag binaliktad natin yan, tayo ang nagplano, tapos hihingi na lang tayo ng basbas, doon na. Doon nagsisimula yung pagod at problema.
Okay, sige. So, kung ganyan ang proyekto, ano naman ang itsura ng isang tunay na kilusan? Ano yung anatomy nito base sa mga pinag-aralan mo? Bale, may tatlong pangunahing bahagi ito na laging nandoon. Una, at ito yung pinakaimportante, nagsisimula ito sa revelasyon. Palaging nauuna yung boses ng Diyos. Hindi ito galing sa isang brainstorming sa coffee shop. Ah, okay. Malinaw na pagtawag. Oo. Si Abram, umalis siya hindi dahil may nakita siyang magandang real estate opportunity sa Canaan. Umalis siya kasi may narinig siyang boses na nagsabing, umalis ka. Okay. So, nagsisimula sa revelasyon. Anong kasunod? Ikalawa, at gusto ko yung metaphor na ginamit dito, pinanatili ito ng hininga ng Diyos. Parang yung sa Ezekiel 37? Yung lambak ng mga tuyong buto? Yon mismo, isang hukbo ng kalansay. Hindi sila nabuhay dahil sa magandang organizational chart? O strategic plan? Hindi. Nabuhay sila kasi hinipan sila ng hangin ng espiritu. Ang buhay galing sa labas, hindi sa loob ng sistema. Yung kilosan may sariling buhayan na hindi kayang i-manufacture ng tao. At pangatlo, sumusulong ito sa pamamagitan ng mga taong sumusuko. Anong ibig sabihin yan? Hindi inaalis ng Diyos yung participation natin, pero binabago niya yung klase. Yung pinaka-perpektong halimbawa ay yung sagot ni Maria, di ba? Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Oo. Pansinin mo, wala siyang ambag sa milagro. Wala siyang pinano. Ang tanging ambag niya ay yung pagsunod niya, yung pagiging available niya. Hindi niya inorganize, hindi niya pinundohan. Sumuko lang siya sa plano. Ang pamumuno sa isang kilusan ay pakikilahok, hindi pagmamay-ari. Alam mo, medyo abstract pa rin yan para sa akin. Subukan natin gawin mas konkreto. Tingnan natin sa mga kwento sa Biblia. Yung nabanggit sa sources mo tungkol kay Abraham, tinawag siyang the birth of a movement without infrastructure. Ang ganda nun. Ang ganda, di ba? Kasi nagsimula ang lahat sa isang utos. Umalis ka. At sa pumunta ka sa lupaing ituturo ko. Walang business plan, walang 5-year projection. Kung nag-apply si Abraham ng loan sa bangko para sa misyon niya. Naku, tiyak tatawanan lang siya. Kasi yung collateral niya isang pangako lang. Isang pangako lang mula sa isang boses. Kaya yung pagsunod niya hindi strategic. Relational. Oo, hindi siya nagtiwala sa plano, nagtiwala siya sa persona na tumawag sa kanya. Ang dala niya ay pangako, hindi kapangyarihan o sistema. Ito ang prototype ng isang kilusan. Nagsisimula sa isang pagtawag na mas malaki kesa sa kapasidad mo. Okay. Tapos mula sa isang tao, naging isang bansa, yung Israel, sa pamumuno ni Moses. Dito na mas naging komplikado. Oo, at dito natin makikita yung isang napakahalagang prinsipyo. Liberation requires formation. Pagpapalaya ay nangangailangan ng paghubog. Tama. Hindi sapat na palayain lang silang mula sa Ehipto. Madali yon sa Diyos. Ang mahirap ay alisin yung Ehipto sa puso nila. Gets? Kailangan silang hubugin para maging bayan ng Diyos. At yun pala yung purpose ng ilang dekada sa disyerto, hindi lang sila basta naligaw. Hindi sila naligaw. Yung disyerto, hindi ang detour. Isa yung crucible. Isang pugon. Oo, isang pugon. Dito sila hinubog. Dito sila natutong umasa sa Diyos araw-araw para sa mana. Yung hindi pwedeng mag-imbak, no? Sapat lang para sa isang araw? Eksakto. Tinuturuan sila ng pagtitiwala bago sila bigyan ng teritoryo. Ito yung prinsipyo ng formation before expansion. Hubugin muna yung pagkatao bago palawakin yung teritoryo. Maraming kilusan ang sumabog kasi mabilis lumaki pero mababaw ang ugat. Alam mo, yung formation before expansion, parang baliktad na baliktad sa kultura natin ngayon. Lalo na sa tinatawag sa sources mo na corporate church growth models. Parang ang motto ngayon ay expansion at all costs. At dyan nagiging delikado. Ito yung mga modelong hiram natin sa business world. Yung iniisip natin, paano natin gagawing scalable ang discipleship? O ano ang brand ng church natin para mas maging attractive? Wala namang masama sa efficiency. Wala. Pero kapag yan na yung naging makina, ang resulta ay yung tinatawag na consumer Christianity. Kung saan ang pananampalataya nagiging produkto, tapos yung mga tao,
customer. Eksakto! Nagiging manonood na lang sila sa isang magandang palabas, magaling na worship team, magaling na sermon, imbes na maging aktibong kalahok sa isang misyon. Nag-iiba tuloy yung sukat ng tagumpay. Nagiging attendance, budget, dami ng branches. Nagiging kilos, pero hindi tunay na kilusan. Oo. Parang makina na umaandar pero walang apoy sa loob. Maraming ginagawa pero walang tunay na pagbabago sa puso. At bilang kabaligtaran, niyan, binanggit sa sources mo yung First Great Awakening noong 18th century. Anong pagkakaiba? Napakalaki. Yung kilosang yon, hindi nakatuon sa pagpapalaki ng organisasyon, kundi sa espiritual na pagising ng mga tao. Yung mga leader tulad ni na Jonathan Edwards, hindi sila mga arkitekto ng revival, sila ay mga interpreters. Mga tagapagpaliwanag ng ginagawa na ng Diyos. Tama, nakita nila yung apoy na sinimula ng Espiritu at ang ginawa nila ay ipaliwanag ito sa mga tao. Ang sukat nila, hindi dami ng tao sa simbahan. Anong sukat nila? Dami ng mga tavern na nagsasara dahil nagbago na yung mga tao. Dami ng mga buhay na binago ng tunay na pagsisisi. Iba. Okay, so paano mo malalaman kung nasaan ka? I mean, para sa iyo na nakikinig ngayon, na baka leader ka sa simbahan, sa opisina o kahit sa bahay mo pa, paano mo malalaman kung yung pinagkakabalahan mo ay proyektong tinutulak mo o kilos ang sinasakyan mo? May parang diagnostic tool ba para dito? Meron. At hindi ito checklist, Mga tanong ito para sa puso. Nag-aalok yung mga source ng ilang gabay na tanong na pwede mong itanong sa sarili mo. Sige, ano ang una? Saan ka magsisimula? Ang unang tanong ay tungkol sa pinagmulan. Sino ang nagpasimula nito? Kami ba o ang Diyos? Aminin natin, madaling malito. Pero subukan mong alalahanin, nagsimula ba ito sa isang malinaw na pagtawag, isang kiliti mula sa espiritu? O nagsimula ba ito sa isang strategic planning meeting? Eksakto. Kung saan ang tanong ay, okay, ano ang susunod nating gagawin? Ang hirap sagutin niya ng tapat. Okay, ano ang pangalawa? Pangalawa, mabubuhay ba ito kung wala ang aming patuloy na kontrol? Isipin mo, kung ikaw at yung mga key leaders, mawala kayo ng 6 na buwan, anong mangyayari? Oo. Ang mga proyekto kailangan ng constant management, parang apoy na kailangan mong laging hipan. Pero yung mga kilusan organiko yan, parang apoy na kumakalat ng kusa. May sariling buhay, kasi yung enerhiya galing sa Diyos. Okay, pangatlo? Pangatlo, ang panalangin ay pundasyon o palamuti lang. Aray. 'Di ba? Madalas sa meeting may opening at closing prayer, pero yung mga desisyon ba sa pagitan ng dalawang dasal na yon, hinubog ba ng panalangin? O pambungad at pansarang ritual na lang? Sa isang kilusan, ang panalangin yung manibela, hindi reserbang gulong. Dito kinukuha ang direksyon. Pang-apat, at para sa akin, isa to sa pinakamabigat, ang mga tao ba ay nababago, transformed, o basta lang pinapakilos, mobilized? Pinapakilos ng mga proyekto ang tao para tapusin ang usang task, mag-volunteer, magbigay, attend. Okay, magagawain. Oo, lahat yan maganda. Pero ang kilusan, binabago yung pagkatao ng mga kalahok. Hindi lang sila nagiging mas abala, nagiging mas katulad sila ni Kristo. At yung huli? Panghuli, pinapalalim ba nito ang aming pagdepende sa Diyos o ang aming tiwala sa aming mga sistema? Kung sa bawat tagumpay ang nasasabi natin ay, ang galing talaga ng plano natin, malamang, proyekto yan. Pero kung sa bawat tagumpay ang reaksyon natin ay pagkamangha at pasasalamat dahil alam nating imposible to sa sarili nating lakas, baka nasa gitna tayo ng isang kilusan. Oo. Ang kilosan laging nagtutulak sa atin na lumuhod. Napakalinaw at napaka-challenging ng mga tanong na yan. At parang lahat nito bumabalik sa ideya ng pamumuno bilang stewardship not ownership. Pangalaga, hindi pag-aari. Yun. Yan mismo. At dito pumapasok yung paborito kong metaphor mula sa sources mo. Ang leader daw sa isang kilusan ay parang hardinero, hindi arkitekto. Gusto ko yan. Paano yon? Yung arkitekto, hawak niya yung blueprint, di ba? Oo, kontrolado niya lahat. Kontrolado niya bawat detalye. Pagmamay-ari niya yung vision. Pero yung hardinero, ibang-iba. Nagtatanim, nag-aalaga, nagdidilig.
Pero hindi siya ang nagpapalago niyang halaman. Ah, Yung buhay, yung paglago, galing sa labas niya. Ang trabaho niya ay makipagtulungan sa kalikasan, hindi kontrolin nito. Sabi nga ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Ang pamumuno sa isang kilusan ay pakikilahok lang sa ginagawa ng Diyos. grabe. For years, I think I've been trying to be an architect. Yung stress sa bawat detalye, ramdam yung bigat ng bawat failure. The idea of just being a gardener, parang liberating, pero nakakatakot din eh. Kasi kailangan mong bitawan yung control. At yun ang pinaka-esensya ng lahat, ang pagsuko ng kontrol, ang pagtitiwala na may mas malaking kwento na isinusulat at tayo ay mga karakter lang dito, hindi tayo yung manunulat. Kaya pala ang pakiramdam minsan ay sobrang bigat. Kaya pala nauubos tayo. Baka yung sinusubukan nating itayo ay isang toreng hinahatak nating pataas gamit ang sarili nating lakas, sa halip na isang bangkang sinasakyan lang natin ang agos ng Diyos. At yung pagkakaiba pala, nasa pinangmulan, sa sarili bang ambisyon o sa payaya ng Diyos. At yung pagbabago ng pananaw na to mula sa pagiging abala para sa Diyos patungo sa pagiging kasama ng Diyos, yun siguro yung susi. Para yung pagod mapalitan ng sigla at yung bigat mapalitan ng biyaya. Hindi ibig sabihin na wala nang gagawin. Yung hardinero nagtatrabaho ng husto, pero iba yung pinanggagalingan ng lakas niya. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan. Sa buhay mo ngayon, sa trabaho, sa pamilya, sa ministeryo, ano yung mga bagay na nararamdaman mo bilang isang proyektong kailangan mong itulak ng buong lakas? Bago kung sisimulan mong tingnan ang mga ito, hindi bilang pag-aari mo, kundi bilang isang hardin na ipinagkatiwala lang sa iyong pangangalag.